Amen. So ngayon po ay nasa Book of Exodus pa rin tayo, chapter 21. At for the past few weeks ay tayo po ay naglaan ng panahon para sa Ten Commandments, chapter 20. Bawat commandments, inisa-isa natin yung commandments ng ating Panginoon upang ito ay lubos nating maunawaan. Yung bawat commandment, napaka-importante. Why? Kasi itong mga succeeding commandments, ito na, sa mga susunod na chapters, yan, ay lahat yan dito nag-originate sa Ten Commandments na ito. All of commandments of God, dito yung nag-originate sa Ten Commandments. Kaya inisa-isa natin at pinag-aralan natin para yung mga susunod na commandments ng ating Panginoon, ayan, ma-identify natin agad kung saan siya, kung saan siya nakapaloob na commandments ng ating Panginoon. Kaya yun yung significance na pinag-aralan natin yung Ten Commandments ng ating Panginoon. Okay? So ngayon ay chapter 21. Ito na, yung mga batas na ng ating Panginoon. The law concerning the servants, nandyan. The law concerning violence, and animal control laws. Pati yung animal control, kasama dyan. Kasi nga, kumbaga dito nagiging specific na yung batas ng ating Panginoon. Kung kayo ay nag-advance reading, advance study, makikita nyo, yung specific na yung batas na inilalabas at ibinibigay ng ating Panginoon to the children of Israel. So remember, diba, in the Old Testament, they are under the law, and then doon sa law ay nakapaloob dyan yung kanilang moral obligation, moral, diba tatlo yun? Moral, ceremonial, and dietary. Moral, ceremonial, and dietary. At lahat yun ay may mga nakapaloob na batas ang ating Panginoon, which is kailangan nilang sundin. Nung binabasa ko to and then pinagugulay-gulayan ko. So imagine na living ka doon sa time na yon, kung may imagine nyo lang paano living ka doon sa time na yon. At lahat ng yon ay kailangan nilang sundin yung mga batas na yon. Dahil kung makikita nyo, kung hindi sila susunod ay may karampatang parusa. Diba? Mabibigat yung parusa. Yan. So, may imagine nyo lang, kung kayo nabubuhay sa ganung panahon. Yan. Pero salamat sa Panginoon, under the New Testament, yung covenant ng ating Panginoon, through our Lord and Savior Jesus Christ, we are now under the grace of God. Pero yung kanyang moral laws ay nagpapatuloy. Yan. Moral. And then, ito ay ine-establish ng ating Panginoon itong mga batas na ito para magkaroon sila ng kaayusan doon. Imagine kasi, million sila doon nandun sa wilderness. So, kung walang batas na ganito, so magkakagulo sila.
No? Kaya nagbibigay ang ating Panginoon ng batas na kanilang susundin. Yan. Okay. Order. Yan. Para magkaroon sila ng peace and order doon sa out in the wilderness, doon sa kanilang community doon. Okay? Kaya ito, chapter 21 ay tutumayan natin. At sa mga susunod na chapter ay iba't ibang mga batas. And then, tsaka dadating tayo dun sa chapter 26 kung saan ay magtatayo si Moses ng tabernacle na tinatawag nilang tent of meeting. Tent of meeting kung saan doon nila imimit ang ating Panginoon. At lahat ng yun nakadetalye. Mismo ang Panginoon ang nagdetalye kung paano nila bubuin. Lahat na materyales, lahat ng sukat, paano nila ipupwesto, lahat. No? In chapter, ano pa yun? Chapter 26 onwards. Ngayon ay tayo muna dito sa chapter 21. The law concerning servant. Simulan natin. Exodus chapter 21. The law concerning servants, verse 1. Now, these are the judgments which you shall set before them. Yeah. Verse 2. If you buy a Hebrew servant, he shall serve 6 years, and in the 7th year he shall go out free and pay nothing. Yan. So, maliwanag doon, no? Ikaw ay bumili ng isang Hebreo na servant, magsisilbi siya sa iyo na 6 na taon, and then sa ikapitong taon ay malaya na siya. He shall go out free and pay nothing. Yeah. And then verse number 3, if he comes in by himself, he shall go out by himself. If he comes in married, then his wife shall go out with him. Yeah. So malinaw naman, ano? Then verse number 4, if his master has given him a wife, and she has borne him sons or daughters, the wife and her children shall be her masters, and he shall go out by himself. Ito na nakakatuwa, no? Yung master daw kapag binigyan niya ng asawang babae, yung kanyang servant na lalaki, at kung siya ay kung sila ay magkaanak, ano? Sons or daughters, the wife and her children shall be her master. So mapapapunta doon sa master, yung kanyang wife, and he shall go out by himself. But if the servant plainly says, sabi ng servant, I love my master, my wife, and my children, I will not go out free. Yeah, kapag yung ikapitong taon na, no, yung kanyang freedom year na niya yun, no, ikapitong taon, na kapag sinabi niya na supposed to be, okay na siya, no, free na siya, pwede na siya umalis. Pero kapag sinabi niya, I love my master,
my wife and my children, I will not go out free. Then his master shall bring him to the judges. He shall also bring him to the door or to the doorpost, and his master shall pierce his ear with an awl, and he shall serve him forever. Wow. Yan. Supposed to be, di ba, sa ika-7th year ay malaya na siya, pero sabi doon, may iwan yung asawa na ibinigay sa kanya ng kanyang master, at kung sila ay magkaanak, may iwan din doon sa kanyang master. Sila yung lalabas. Pero ang sabi niya, may provision ng ating Panginoon na in case na magsabi yung servant na, I love my master. So, ibig sabihin, gusto pa niya mag-serve sa kanyang master. Love his master, love his wife and his children, I will not go out. So, ibig sabihin, magpapatuloy siya, no, na mag-serve. Pero ang provision doon, ang gagawin, ay dadalhin siya doon sa mga judges. May present siya doon. At may ceremony sila doon. Yan, may mga witnesses. Right? Diba? Kaya may mga ganyan. Magpapatunay na siya ay willing, no? Yung kanyang willingness na siya ay magse-serve pa sa kanyang master. At ang tanda noon, ang sabi doon ay his master shall pierce his ear with an awl. Ayun, puputasan. Lalagyan ng marking, ano man yung nakasabit doon, na patunay, na siya ay slave ng forever. He shall serve him forever. Wow. Now, dito sa ano na to, verse na ito, about this law na ating Panginoon. In parallel naman, sa New Covenant, sa New Testament, mababasa natin doon sa mga epistles ni Apostle Paul. Yan. Diba, minsan mga pambungan niya doon, Apostle Paul ay slave, diba? A slave of Christ, diba? Mga ganon. Yan. So tayo ay may tawag sila doon in Hebrew. Nakalimutan ko lang yung term. Na ikaw ay willingness, yung willingness na maging servant or slave forever ng iyong master. At gain din sa atin as believers, nung tayo ay nakakilala sa ating Panginoon, tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Tayo ngayon ay may willingness na mag-serve sa ating Panginoon. A slave of Christ. Yan. Pero ang kaibahan nun, dito sa Old Testament, slave, pero may mga trabaho sila. Servant sila. Pero tayo ay slave ni Jesus Christ, pero tayo ay malaya. We are slave of Christ, but we are free. Diba? Free. Yan. So, tuloy natin. Verse 7. And if a man sells his daughter to be a female slave,
she shall not go out as the male slaves do. If she goes, if she does not please her master, who has betrothed her to himself, then he shall let her be redeemed. Yeah, kung ito naman, kung isang tao daw ay nagbigay ng kanyang daughter, sells his daughter to be a female slave, he shall not do as the male slaves do, and if she does not please her master, who was betrothed or naging asawa ng kanyang master, at hindi niya na-please yung kanyang master, ang sabi doon, then he shall let her be redeemed. Pwede siyang ipatubos muli at doon makakalaya yung babae. He shall have no right to sell her to a foreign people. Hindi siya pwedeng ibenta sa iba, since he has dealt deceitfully with her. And if he has betrothed her to his son, hindi naman sa anak, he shall deal with her according to the custom of daughters. If he takes another wife, he shall diminish her food, her clothing, and her marriage rights. Nakakatuwa yung mga talagang very specific, Yan. So kagaya nito, meron siyang isang asawa, and then asawa pa siya ng isa, ay dapat gagampanan pa rin niya yung kanyang tungkulin sa isa niyang asawa. And if he does not do these three for her, ibig sabihin yung food, her clothing, and her marriage rights, then she shall go out free without paying money. So mga specific, napaka-specific na ng mga batas concerning sa servants. Yeah. And then dito naman, the law concerning violence. Verse 12. He who strikes a man so that he dies shall surely be put to death. Yeah. So, mabigat na batas, He who strikes a man, kung nakapatay siya, so that he dies, shall surely be put to death. Remember yung ating commandments, you shall not murder. Diba? Commandment number, Commandment number 6. Diba? Commandment number 6. Sabi ng Panginoon, you shall not murder. Yan. Kaya ito na yung mga nakapaloob doon. He who strikes a man so that he dies shall surely be put to death. However, verse 13, if he did not lie in wait, but God delivered him into his hand, then I will appoint for you a place where he may live. Ito naman yung case na napatay niya pero hindi sinasadya, hindi sinasadya na pagkakapatay doon. Posibleng aksidente or posibleng self-defense, pwedeng ganun, Yan. He did not lie in wait. God delivered him. Sabi ng Panginoon, ang provision ng ating Panginoon doon
I will appoint for you a place where he may flee. So may lugar na para sa mga ganon, ano? Yan. Doon siya pwedeng pumunta at magtago. Yan. Kasi nga naman, kapag nalaman ng mga kamag-anak niyo ang kanyang napatay, ay pwedeng babalikan siya. Siya naman yung papatayin. Ano? Kung hindi naman niya kasalanan, or ano lang siya, nag-self-defense, so may provision din ang ating Panginoon. Meron siya pwedeng puntahan na lugar at doon siya magtago. Ano? Verse 14, but if a man acts with premeditation. So ito na yung tinatawag natin pinagplanuhan, no? Yung murder. Diba? Tinawag na murder, no? Premeditation. Pinagplanuhan mo, pinag-isipan mo, no? Kung paano siya papatayin. Premeditation against his neighbor to kill him by treachery. You shall take him from my altar that he may die. Ano yun? Ang punishment nun ay death. Death penalty. Yan. And he who strikes his father or his mother shall surely be put to death. Ayan, no? Malinaw, no? He who strikes his father or his mother shall surely be put to death. Commandment, ano commandment na yung ano? Honor your father and your mother. Commandment number 5 ngayon. No? Honor your father and your mother. Diba? At sabi dito ng ating Panginoon, so mabigat yung parusa, no? Kamatayan. Verse 16. He who kidnaps a man and sells him, or if he is found in his hand, shall surely be put to death. Ito yung case ng mga human trafficking. Mabigat na kaso yun, mabigat na kasalanan. Dito sa Old Testament, talagang kamatayan, death penalty din. Kidnap, sabi doon, kinidnap, and then he sells him. Ganon, no? Sa panahon natin, may nangyayari pa din mga ganyan. Human trafficking, sex trafficking, diba? Yung mga bata, yung mga minors, nangyayari pa din sa ating panahon yan. Verse 17, and he who curses his father or his mother shall surely be put to death. Yun pa din, di ba? Kaya, sabi ng Panginoon, honor your father and your mother. Dahil, kapag may ginawa ka na hindi maganda sa kanila, mabigat yung parusa, no? Kamatayan ka agad. Death penalty. Verse 18, if men contend with each other, and one strikes the other with a stone or with his fist, and he does not die but is confined to his bed. Ito naman yung case na nag-away yung dalawa at yung isa ay nabaldado, no? Nabaldado siya. Now, verse 19, if he rises again and walks about outside with his staff, then he who struck him shall be acquitted. Yan. Kung yung kanyang nakaaway na nabaldado, tapos naka-recover naman siya, nakatayo siya at muling umayos, nakapaglakad, sabi doon, ma-acquit, no, yung isa. Mapapawalang sala siya.
He shall only pay for the loss of his time and shall provide for him to be thoroughly healed. O, yun lang yun yung kanyang magiging obligasyon. Babayaran niya yung tao na yon, yung mga oras o mga araw na hindi siya nakapagtrabaho kasi nga nabaldado siya, naratay siya sa higaan, no? So yun yung babayaran niya. At sabi doon, he shall provide for him to be thoroughly healed hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Yun yung kanyang gagawin. Ano? Pero na-acquit siya. Napawalang sala siya. Pero may kaakibat pa rin siyang responsibility sa kanyang nakaaway. So, pumapasok dyan yung moral, di ba? Moral obligation, moral law ng ating Panginoon. Right? No, nandun pa rin yung moral kasi hindi niya pwedeng iwanan yun. No, may pananagutan pa rin siya doon. Okay? Verse 28, if a man beats his male or female servant with a rod so that he dies under his hand, he shall surely be punished. Wow. So dito, na pinarusahan niya, no? Pinarusahan niya yung kanyang male or female servant at sabi doon, namatay. Ang parusa lang niya ay he shall surely be punished. No? Pero hindi death penalty. Ano? Parurusahan siya. Notwithstanding, verse 21, if he remains alive a day or two, he shall not be punished, for he is his property. So, ganun ang ruling sa mga slave or sa mga servants. Verse 22, if men fight and hurt a woman with child so that she gives birth prematurely, may mga ganun case, yet no harm follows, he shall surely be punished accordingly as the woman's husband imposes on him, and he shall pay as the judges determine. Ito naman yung case na sa kanilang pag-aaway, may tawag doon, na-aksidente sila na buntis, na babae at prematurely siyang nanganak. Dadalhin sila sa judges and then pag-uusapan daw kung ano yung magkano yung babayaran niya doon sa babae. So may mga ganun. But if any harm follows, then you shall give life for life. If any harm follows, kapag hindi gumuti, yung lagay ng babae, sabi doon, then you shall give life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, stripe for stripe. So, ganun yung kabigat, yung Old Testament law. Kung ang inutang ay buhay din ang kabayaran. Life for life, eye for eye, tooth for tooth. Verse 26. If a man strikes the eye of his male or
female servant and destroys it, he shall let him go free for the sake of his eye. So dito, sa kanya nga pagpaparusa doon sa kanyang servant at nadali niya yung mata ng kanyang servant, makakalaya na yung servant niya for that eye. At din sa 27, and if he knocks out the tooth of his male or female servant, he shall let him go free for the sake of his tooth. Kung ay makakalaya na yung kanyang servant. And then, for tooth, ganun din, ano? So, yan, no? Yun yung mga laws ng ating Panginoon concerning violence. Yan. Basically, ay nagpo-fall siya doon sa moral, no? Moral obligation ng tao. Yan. And then, ano pa? So, dito naman tayo sa animal control laws. Animal control laws. Verse 20, if an ox gores a man or a woman to death, then the ox shall surely be stoned, and its flesh shall not be eaten, but the owner of the ox shall be acquitted. Kapag may alagang hayop, no, na example, nakawala, no, at nakadali siya o nakapatay siya ng lalaki o babae, yung ox o yung hayop ang papatayin. It shall be surely be stoned, and its flesh shall not be eaten. Hindi pwedeng kainin yung kanyang laman. Yeah. But the owner of the ox shall be acquitted. The owner ay walang pananagutan. Pero, in verse 29, sabi dito, but if the ox tended to thrust with its horn in times past, and it has been made known to his owner, and he has not kept it confined, so that it has killed a man or a woman, the ox shall be stoned, and its owner also shall be put to death. Wow. So, ito naman, yung case na yung ox din ay nakapatay ng tao, lalaki or babae. Pero ito ay ipinagbigay alam na doon sa owner. Ano? Pero wala pa rin ginawa yung owner. So, dapat kung pinagbigay alam na sa kanya, isi-secure na niya yung kanyang hayop. No? Ikukulong niya o itatali niya para hindi na makagawa ng ganun ulit. Ano? Pero sabi doon, kung walang ginawa yung owner at nakapatay yung kanyang alaga, papatayin yung hayop, pati yung owner. No? Now, dito sa atin, sa ating panahon ngayon, mga alaga natin, di ba? Aso o pusa. Usually, yung aso, di ba, kapag nakakagat siya, di ba? So may pananagutan ka dun sa sa nakagat niya. Ano? Yan.
ginagawa ay ikaw yung nagpapaturok. So, alam mo nang ganin yung alaga. So, nangangagat siya, diba? Medyo wide siya kapag nasa labas. Ano gagawin mo? Kailangan mo i-contain siya. I-contain siya. Dahil kapag hindi, ay meron din tayong dito diba? Yung animal control. Pwedeng kukuhanin yung iyong aso. Yan. At kung siya'y makakagat, so bayad ka. Ikaw yung hospital o babayad sa pagpapaturok. Ayan, mga ganun, ano? Animal control. Pero dito sa Old Testament, mabigat, ano? Death penalty kagad. Okay, so verse 30. Umaga tayong matatapos ngayon. Verse 30, if there is imposed on him a sum of money, then he shall pay to redeem his life whatever is imposed on him. Kailangan niya magbayad. He shall pay to redeem his life whatever is imposed on him. Verse 31, whether it has gored a son or gored a daughter, according to this judgment it shall be done to him. If the ox gores a male or a female servant, he shall give to their master 30 shekels of silver, and the ox shall be stoned. So, babayaran nila yung master ng servant na yon, ano? 30 shekels of silver, and then papatayin pa yung ox, yung hayop. And if a man opens a pit, may hukay, ano? Or if a man digs a pit and does not cover it, and an ox or a donkey falls in it, the owner of the pit shall make it good. He shall give money to their owner, but the dead animal shall be his. Talaga kayo, no? Ng pit, sabi doon, kung may nahulog doon na hayop, babayaran niya yung may-ari, no? Ano na yun, na hayop na yun. Pero yung dead animal ay mapapasa kanya. If one man's ox hurt another so that it dies, then they shall sell the live ox and divide the money from it, and the dead ox they shall also divide. Or, verse 36, last verse, or if it was known that the ox tended to thrust in time past, and its owner has not kept it confined, he shall pay. He shall surely pay ox for ox, and the dead animal shall be his own. Maganda sa Tagalog, verse 35. Kapag ang napatay naman sa suwag
ay baka ng iba. So, baka sa baka. Ipagbibili ang nanuwag. Pagbibili ang nanuwag at ang pinagbilhan ay paghahatian ng dalawang may-ari. Hati sila, pati ang karne ng baka napatay. So, ibig sabihin, hindi na niya pwedeng i-keep yung kanyang alaga na nakapatay. Pero sabi doon, ipagbibili. Paghahatian nila yung pera. And then, yung karne naman, ng baka napatay, paghahatian din nila. Ngunit, kung ito ay dating nanuluwag at hindi ikinulong ng may-ari, sabihin na nakapatay din siya ng kapwa-hayop niya. No? Hindi kinulong ng may-ari. Papalitan niya ang napatay na baka at ito naman ay kanya na. Papalitan niya yung napatay na baka. So, yun, natapos na agad natin yung chapter 21. So, the law concerning servants, concerning violence, animal control, laws, yan. So, makikita na natin yung dito, yung micro. Yung micro na parang yung lens, di ba? Yung telescope, di ba? Yung pinapalapit mo, sinuzoom in mo, no? Na yung dati ay 10 commandments, from the 10 commandments, ngayon, ito, nakapaloob na dito. Yan. Parang naka-micro na siya. Specific. Very specific na ang ating Panginoon sa mga batas. Moral obligation. And then, sa mga susunod, may concerning naman sa ceremonial, yung pag-aalay nila ng mga hayop regarding sa mga peace offerings, sin offerings, burnt offerings, lahat ng klase ng offerings may prescribe ang ating Panginoon na hayop. Yan. Sa ceremonial naman yun. And then, dietary, sa pagkain naman. So, ganun, lahat nasa batas ng ating Panginoon. Kailangan na nilang sundin. Okay? So, habang sila ay naroroon sa wilderness, doon sa paanan ng Mount Sinai, doon ibinibigay ng ating Panginoon yung mga batas na ito. No, hindi kagad sila umalis doon. Di ba, matatandaan natin, out from Egypt, and then going into the wilderness, and then nag-camp sila dito sa Mount Sinai, at si Moses lang yung umakyat upang kuhanin, or ibigay ng ating Panginoon yung 10 commandments. After that, ito na yung mga sumunod na commandments. Kaya matagal pa sila doon sa wilderness na yun, sa area ng Mount Sinai. Okay? Exodus, Leviticus, hanggang Book of Numbers. Yan. Hanggang Book of Numbers. So, nandun pa rin sila. Ibinibigay ng ating Panginoon yung mga batas na ito. Yan. Kasi, kumbaga, preparation. Okay. So, number 1, binibigay ng ating Panginoon itong batas na ito for their law and order, peace and order. Karoon sila ng kaayusan doon. Habang sila ay nag-journey. And then, preparing din ito ng ating Panginoon para sa pagpasok nila doon sa Promised Land, which is yung first generation ay hindi makakarating o makakapasok sa Promised Land. Di ba? Dahil sa kanilang rebellion, no?
first generation ay hindi nakapasok sa promised land. Kundi si Joshua and si Caleb. Tanging sila lamang yung from the first generation na nakapasok doon sa promised land. Ang nakapasok na lang doon ay yung mga mga anak-anak na lang nila. So itong mga batas na ito ay ine-establish ng ating Panginoon. The children of Israel, tinuturuan sila ng ating Panginoon. Kasi remember, for 400 years, naroon sila sa Egypt. Okay? Sa pagan nation, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. At siyempre, kinakain nila kung ano-ano doon, ano? Okay, kaya dito ay inilabas sila ng ating Panginoon. At ito na yung training sa kanila ng ating Panginoon. So, kailangan nilang sumunod sa mga batas nito. Kung ano yung tama, yan. Kung ano yung tama sa mali, yan, diba? Yan. Kaya ibinibigay ng ating Panginoon ito mga batas na ito. So training nila yon also while in the wilderness. And then also piniprepare sila ng ating Panginoon pagpasok doon sa promised land. And in the book of Deuteronomy, uulitin ulit ito ni Moses sa kanila. I-remind ulit sa kanila ito ni Moses, itong mga commandments na ito ng ating Panginoon. So prior to entering into the promised land, sa book of Deuteronomy, madadaanan ulit yan. Deuteronomy and then book of Joshua, ito na, yung pagpasok nila sa promised land. Okay, so basically yun ang purpose ng commandments ng ating Panginoon for His nation, Israelites. Moral obligation, ceremonial, and then religious, dietary, and then tinitry sila ng ating Panginoon sa pagsunod sa kanyang batas according to His commandments. Okay? So, yun lamang po, no? Yun lamang po muna sa ngayon ang ating mag-aaral. And then, so mga susunod, tingnan natin, ano? So, pwede tayong dalawang chapter, no? Makakasya sa time, para mabilis-bilis tayo. Kasi, ano na ito kung titignan nyo yung mga susunod na chapter o mga batas. Pero itong chapter 26, kagaya nga ng sabi ko kanina, yung tabernacle. Pero, kung titignan mo siya, above, ay ang lahat ng ito ay all about kay Jesus Christ. Yan. So, lalong-lalo na sa pag-offer nila, no? Puro pagpapatay ng hayop, dugo. Pero kung titingnan natin siya through the lens of Jesus Christ, yan, it's all about Jesus Christ. Kasi nga, di ba, all about the Bible from Genesis to Revelation. It's all about Jesus Christ. Kaya dito sa Old Testament law, doon natin titingnan palagi. So, very specific yung mga law na binigay natin. Remember palagi, it's all about Jesus Christ.